by any of us. He sat in front of the Prophet, peace be upon him, with his knees resting against the Prophet's knees. He put his hands on his thighs and said, "O Muhammad, tell me about Islam." Hindi ko na makita, Ustad. Teka lang. Sana. He, the Prophet, peace be upon him, said, Islam is to bear witness. Islam is to bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger. And Muhammad is the messenger of Allah. To observe prayer, pay zakat, observe the fast of Ramadan, and visit the house, the holy mosque, for a Hajj if you can afford the journey. The man affirmed, "You have told the truth." Omar went on to say, "We wondered about this man because he queried the Prophet, peace be upon him, and approved his answer. The man further asked, "Tell me about Iman." The Prophet, peace be upon him, said, "It is to believe in Allah, His angels, His scriptures, His messengers, the last day, and predestination, including its good or evil consequences." He said, "Tell me about Ihsan." He said, "It is to worship Allah as you see him, although you do not see him. He sees you." He said, "Tell me about the final hour." The Prophet, peace be upon him, said, "The one who is being asked is not more knowledgeable about it than the one who is asking." He said, "Tell me about its signs." The Prophet, peace be upon him, said, "These are when the bondswoman gives birth to her own master, and when you see the barefooted, the naked, and the shepherds contending with one another in erecting high buildings." Omar said, shortly after the man left, the Prophet, peace be upon him, asked, "Omar, do you know who the questioner was?" I responded, "Allah and his messenger knows best." He said, "That was Jibril. He came to teach you Muslims the fundamentals of your religion." Okay. So dito, ang topic natin is about sa ihsan. Ang topic natin ay tungkol sa ihsan. So tingnan natin dito. Dito tayo na-stop last week. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Watawakkal 'alal azizir rahim." Watawakkal at ano tawag dito? Ipagkaloob o ano tawag dito? Ang tawakkal. Magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, isa sa pangalan ng Allah na makapangyarihan o pinakamalakas. Ar-Rahim, mahabagin, maawain. Ang pangalan ng Allah, Al-Aziz at ang Ar-Rahim. Ang Al-Aziz, pinakamalakas at pinakamapangyarihan. Ang Rahim, pinakamahabagin at pinakamaawain. Alladhi yaraka hina taqum, yung nakikita kanya o Muhammad nung ikaw ay nakatayo para sa salah, para magsala. Wa taqallubuka fis sajidin, makikita niya yung galaw mo. Fis sajidin, nung ikaw ay nagsusujud. And then, innahu sami'ul alim. Katotohanan ng Allah, naririnig. Pinaka. Ang pandinig ng Allah ay pinaka. And then, al-alim at ang kaalaman
ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaka-maalam din. So tingnan natin dito, ilan ang nabanggit ng Allah ng mga pangalan niya, Al-Aziz, Ar-Rahim, As-Sami' Al-Alim. So ang Allah ay narinig niyang lahat, ang Allah alam niyang lahat, ang Allah pinakapangyarihan sa lahat, pinakamalakas sa lahat, ang Allah din pinakamahabagin, pinakamaawain sa lahat. Okay, ang next verse, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ, at lahat, walang mga gawain, sya'nin, sa lahat ng gawain. وَمَا تَتْلُ مِنْهُ, at kung ano-ano man ang babasahin galing sa verses ng Quran. وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ, at walang mga gawain na ginawa. إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Pakimot mo na, Charville. Except, kami ay sa inyo nakakasaksi. Sino to? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ. إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ. Okay. Ang إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ, sa oras man, ginawa mo yan. Sa umpisa, sa kalagitnaan ng paggawa mo, at sa huli ng paggawa mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakasaksi. Pero bakit wala dito sa English niya? Saan na kaya yun? Ito na English niya. So, dumepende. Dumepende sa Allah subhanahu wa ta'ala, makapangyarihan, pinakamalakas, makapangyarihan, ang Ar-Rahim, the merciful, pinakamahabagin at maawain, na nakikita ka habang ikaw ay nakatayo sa pagsasala, and then nakikita ka habang ikaw ay nagsasala with others, pati ng mga kasamahan mo. And then, ang Allah din ay all hearing, naririnig niyang lahat, all knowing, alam niya ang lahat. And then, ang next verse naman, at lahat ng ginagawa, kung ano man ginagawa ninyo, okay, sa pagbabasa man niya ng Quran, part of Quran, and then ano man ang ginagawa niyong trabaho, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naka-witness. Ang Allah ay naka-witness, nakasaksi, habang ikayo ay gumagawa nito. So nabanggit na natin, itufiduna fihi, sa anumang sitwasyon, sa umpisa, sa gitna ng gawain ninyo, at sa last, ang Allah ay nakakasaksi. So ang main point dito is yung nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasasaksihan tayo ng Allah, dahil alam niya ang lahat, dahil nakikita niya ang lahat, ano pa, naririnig niya ang lahat, alam niya ang lahat. Alhamdulillah po. And then, yung dito, yung binanggit ni Yusuf kanina, dalil minas sunnah, galing sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam po, Ustad. Hadithul Jibril al-Mashhur, yung hadith ni Jibril na patok to. Halos alam to ng lahat ang hadith na ito. Galing kay Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalugdan nawa siya ng Allah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang kami ay nakaupo, julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa propeta sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina, na dumating sa oras, sa oras dumating sa amin ang isang lalaki. Dumating sa kanila habang sila ay nakaupo, dumating sa kanila ang isang lalaki, shadidu bayadi thiyab, napakaputi ng kanyang damit. Napakaputi ng kanyang damit. And then, shadidu sawadi sya'ar, napaka-itim naman ng kanyang buhok. Napaka-itim naman ng kanyang buhok.
La yura alayhi atharu safar. Hindi mo makikita sa kanya ang bakas ng pag-travel. Hindi mo makikita sa kanya ang bakas ng pagta-travel. Wala ya'rifu minna ahadun, at wala rin nakakaalam sa kanya, nakakakilala sa kanya. Walang nakakakilala sa kanya, ni isa sa kanila, walang nakakakilala. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umupo ang lalaking ito sa unahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. At kanyang inilapit ang dalawang tuhod sa tuhod ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tuhod niya ganyan, tuhod ng propeta ganyan, naglapit ganyan. Nakita niyo? Pinanilapit niya ang kanyang tuhod sa tuhod ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa unahan niya. Ibig sabihin nakaupo sila sa tuhod. Yung upo na ganyan, di ba yung itong tuhod natin, ganyan ang upo nila. Okay, so yun ang faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhay. At nilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa taas ng tuhod niya. Yung nakaganyan ang kamay niya sa tuhod niya. And then anong nangyari next? Waqala, at siya ay nagsabi, O Muhammad, akhbirni anil Islam. Kwentuhan mo ako, sabihan mo ako tungkol sa Islam. Anong sinabi? Faqala, ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ay ang sumaksi na walang ibang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, at si propeta at si Muhammad ay sugo ng Allah. Wa tuqimas salah, at itayo ang salah, wa tu'tiyaz zakah, at magbigay ng zakah kapag naabot na nito ang requirement, wa tasumu Ramadan, at mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, wa tahujjal bait, at mag-hajj, pumunta sa Makkah, pumunta sa Kaaba, in istata'ta ilayhi sabila, kapag makayanan mo ang gastos at kaya ng pangangatawan. Qala sadaqta, ang sabi ng lalaking ito, totoo yung sinabi mo. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nagtataka kami sa kanya, nagtatanong siya, and then sinasabi niyang totoo. Nagtatanong siya, and then sinasabi niyang totoo. Qala, sabi pa ng lalaki, akhbirni anil iman. Sabihan mo ako tungkol sa iman. Sabihan mo ako tungkol sa iman. Kwentuhan mo ako tungkol sa iman. Qala, ang sabi ng lalaki, an tu'mina billah. Iman na itong pinag-usapan na. Ang iman ay ang maniwala sa Allah, belief to Allah, at sa mga angels ng Allah, kutubihi, at sa mga books of Allah, wa rusulihi, at sa mga propeta ng Allah, wal yawmil akhir, at sa kabilang buhay. And then tu'mina bil qadar, at mag-believe, maniwala. Saan? Sa qadar, sa predestiny. Sa predestiny. Anong predestination? Yung ang lahat na nangyayari sa atin, yan ay nakasulat na. Kinadar yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tadhana. Ang lahat na nangyayari sa atin ay nakatadhana na yan. Itinidhana yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti man yan, mabuting destiny, mabuting tadhana man yan, o masamang tadhana, ang lahat ng yan ay itinadhana ng Allah. Qala, sabi ng lalaki, sadaqta. Tama ka. Okay, totoo yung sinasabi mo. Qala akhbirni anil ihsan. Sabi ng lalaki, ngayon, kwentuhan mo naman ako about sa ihsan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budullaha ka'annaka tarahu,
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yun na yung sambahin mo ang Allah na para bang nakikita mo ang Allah. Pag hindi mo nakikita ang Allah, katotohanan ng Allah, nakikita ka niya. So yun ang sinasabi nating ihsan. Ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi mo sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na parang nakikita mo ang Allah. Pag hindi mo makita ang Allah, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita ka niya. Okay, kasi dito sa mundo, hindi natin makikita ang Allah, makikita natin siya sa kabilang buhay insyaAllah kapag isa tayo sa mga taong kinakaluguran niya sa kabilang buhay. So yun ang ihsan. Dapat natin i-maintain na ang Allah ay lagi tayong nakikita niya. Qala fa akhbirni anis sa'a. Kwentuhan mo ako tungkol sa Day of Judgment o End of the World. Dito kasi ang sa'a pwede yung Yawm al-Qiyamah, araw ng paghukom. Okay. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Sabi niya, ang end of the world, mal mas'ulu anha, hindi yung taong natanong mas nakakaalam sa nagtatanong. Ano ibig sabihin dito? Hindi yung taong natanong mas alam sa taong nagtatanong. Paki-explain mo nga, Yusuf, anong ibig sabihin nun? Hindi ang taong natanong mas nakakaalam sa taong nagtatanong. Anong ibig sabihin dito, Yusuf? Anong pagkakaintindi mo, Yusuf? Parang ibig sabihin niya kung sa iba, ang nagtatanong ay mas maalam kaysa sa Wala. Na ano yung wala akong marinig Sof. Charville. Anong ibig sabihin ng hindi yung taong natanong? Hello, Ustad. Sige, Yusuf. Ang nagtatanong ay mas maalam sa tinatanong. Okay, ang nagtatanong, ibig sabihin yung lalaking ito, mas alam niya kaysa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang tinatanong. So yun ang ibig sabihin nito. And then, ang sabi ng lalaki, "Akhbirni an amaratiha." Ngayon sabi niya, kwentuhan mo ako ng mga sign. Ano ba yung senyales? Kwentuhan mo ako kung anong senyales ng end of the world. Qala, sabi ng propeta, antalidal amatu rabbataha. Kapag ipanganak na ng isang banyaga, anong banyaga? Ng isang slave na babae. Ang amatu, slave na babae. Rabbataha, ang kanyang boss. Kasi ang mga slave, mayroong nagmay-ari sa kanila. Ngayon, kapag daw ipinanganak na ng slave, ang nagmamay-ari sa kanya. Ibig sabihin, ang anak niya na mismo, ang kanyang boss. Ang anak niya na mismo ang nagmamay-ari sa kanya. So kapag nangyari daw yon, isa na yun sa sign of the Day of Judgment. Wa antara al-huffata. Alam niyo ba yung anong huffata? Walang tsinelas. Huffa. Al-urata. Etong urata, walang damit. Al-urata, walang damit. Ang huffa, walang mga tsinelas. Al-alata, mahirap. Walang damit. Walang tsinelas, walang damit. Ala, napakahirap na. Kasi mahirap talaga. Ri'a asya'i. Tagabantay ng kambing. Tagabantay ng kambing. Taga-alaga ng kambing. Pero nung ginagawa nila, yatatawaluna fil bunyan. Nagpapataasan pa sila ng kanilang bahay. Nagpapataasan pa sila ng kanilang bahay. Kahit gano'n na yung kahirap nila, alam nyo kung anong nasa isip lang? Kung paano tumaas ang bahay nila. Tapos makita na naman ng iba,
Sabi niya, parang mataas na itong bahay niya. 3-story na. Gagawa ko ng 4-story. Okay. And then makita na naman, bakit? Ang taas na ng bahay niya, 4-story. Anong gagawin na naman ng isa? Gagawa naman siya ng 5-story. Okay, so ganun ang nila, mindset. Okay, dito. So isa yun sa mga sign. Although may sinasabi sila na hindi natin alam kung ano talaga, yung mga nangyayari sa atin, di ba? Pataasan ng building. Ngayon, ang pinakamataas yung nandyan sa Dubai. Burj Khalifa. Hindi natin alam kasi sa Saudi gumawa na rin na mas mataas kaysa sa Burj Khalifa ngayon. Okay. Baka sign na yan ng malapit ng araw ng end of the world. And then qala famada, sabi ni Umar bin Khattab, umalis na yung lalaking ito. Palabith na maliyan. Talagang mga ilang minutes na walang salita, walang kibo. After umalis ng lalaki yon, mga ilang minutes o ilang seconds, ilagay na natin ilang minutes, walang kumibo, tahimik. Faqala, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, o Umar, atadruna man is-sa'il? Alam mo ba kung sino yung nagtatanong? Kulna, ang sabi namin, ang sabi nilang mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ang Allah at ang kanyang propeta ang mas nakakaalam kung sino ang lalaking iyon. Qala, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadha Jibrilu. Ito ay, o siya ay si Jibril, atakum, tumating siya sa inyo, yu'allimukum amra dinikum, upang turuan kayo ng mga upang turuan kayo ng mga bagay sa inyong relihiyon, upang turuan kayo ng relihiyon ninyo. Okay. So dumating si Jibril para turuan sila ng relihiyon. Hindi lang sila, pati na rin tayo kasi umabot sa ating hadith na ito. So yun ang relihiyon natin. Una, yung pillars of Islam, dapat gampanan natin. Pangalawa, pillars of Iman, dapat gampanan natin. Ang pangatlo, na kailangan natin pagpraktisan yung lagi bang nasa isip natin na ang Allah ay nakikita tayo. Kahit hindi natin siya nakikita, always niya tayo nakikita. Nasasaksihan niya tayo. Alam niya ang ginagawa natin. Ano pa, narinig niya kung ano man sinasabi natin. Ano pang hindi natin nabanggit. Nakikita, naririnig, alam niya ang ano natin, lahat ng ginagawa natin, nakakasaksi siya lagi. Nasasaksihan na lagi ang mga gawain natin. Okay, so yun ang nabanggit dito. Next, number. Yalla, Roms. Roms? Tulog. Guru. Erin. Kailan ko, Roms? Karoon mo ko, Guru? Oo, karoon. Kantoy ko, no? Yalla, what is? What is the third fundamental? Knowing our Prophet Muhammad, peace be upon him, who is the son of Abdullah, son of Abdul Muttalib, son of Hashim, who is the Quraysh, an Arab tribe, and knowing that the Arabs are of the children of Ismail, son of Ibrahim al-Khalil, may peace and blessing be on him and our Prophet. Okay, so ito yung third fundamental. Ang third fundamental, yung alamin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aslu thalithu. Ang third fundamental, alamin ang inyong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya na si Muhammad ibn Abdullah, anak ni Abdullah. Si Abdullah naman, anak ni Abdul Muttalib. Ang lolo niya, si Abdul Muttalib. Ang lolo niya, si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib na naman, anak ni Hashim. Si Hashim, galing sa tribo ng Quraysh. Galing sa
Ang ninuno niya yung mga Quraysh. Ang Quraysh naman galing sa galing sa tribo ng Arabo. Tribo bang tawag dito? Kasi Arabic ang salita niya. So galing sa ang lahi niya pala, ang lahi niya ay Arabo. Galing sa lahi ng Arabo. Okay na to? Ngayon, ang mga Arabo galing sa ano tawag dito? Panubo. Ano nakalagay dito? Panubo. Ano ba panubo, Roms? Guro makuha pa Tagalog yun. Ano siguro yung Tagalog? Galing sa kumbaga yung ninuno. Ninuno. Ang ninuno nila. Lahi po, Ustad, lahi. Galing sa lahi ni Ismail, anak ni Ibrahim. Alam naman natin si Ismail sa Kristiyano. And then si Ibrahim, si Abraham. Okay. So galing sa lahi ni Ismail, ibig sabihin ng mga Arabo, ang lolo nila si Ismail alayhis salam. Si Ismail naman anak ni Ibrahim, Khalil, kaibigan, best friend ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. At sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakamainam na pinakamainam na prayer at pinakamainam na salam, kapayapaan. Afdalus salati o taslim wassalam. And then ang edad niya walahu min umri, ang edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mundo 63 years old lang siya. Umabot lang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 63 years old. Minha arbauna qabla nubuwa. 40 years old siya bago siya maging propeta. 40 years old ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya naging propeta. And then 30 wa 20 fi nubuwa. 23 years siya naging 23 years siya sa pagka-propeta. 23 years siya sa pagka-propeta. Ngayon, nubbi'a bi ikra, naging nabi, naging propeta siya nung ibinaba na ng Allah sa kanyang verse na ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq, suratul alaq. So nung bumaba ang suratul alaq, doon siya naging nabi, doon siya naging propeta. And then naging wa ursil at naging naging rasul siya. Wa ursal bi, naging rasul siya kailan? Nung bumaba sa kanya ang suratul muddathir. Yung ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, hanggang sa mga 6 o 7 verses. So doon siya naging rasul. Doon siya naging sugo ng Allah. Wa baladuhu Makkatu, at ang lugar niya ay ang Makkah. Okay, although namatay siya sa Madina, pero ang lugar niya talaga ay ang Makkah. Nag-migrate lang siya saan? Sa Madina. Tingnan natin dito. Okay, dito. Okay, basa nga Aurora. Assalamualaikum po, Ustad. Saan po, Ustad? Dito na. Ilang taon siya ng buhay? How long did the prophet, peace be upon him, live? Answer. He lived for 63 years, 40 of which were before the beginning of prophethood, and 23 years after that. He was appointed as a prophet when Surah Iqra was revealed to him, and was appointed as a messenger when Surat Al-Muddathir okay po.
and was appointed as a messenger when Surat Al-Mudaththir was revealed to him. His hometown was Makkah. Okay, so yun ang ano niya, 63 years siyang, ano tawag dito, 63 years siyang nagano, namuhay dito sa mundo. And then next, continue mga. Aurora. Continue, Aurora. Aurora. Nakamute ka. Hello po. Mm. Okay po. What was the message that Allah sent to him? Answer. Allah sent him to preach monotheism and to warn against polytheism. Okay. So yun lang ang inano niya. Ang main point talaga is ang kaisahan ng Allah at pinagbabawal niya, mahigpit na pinagbabawal ang polytheism, ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin. Ba'athallahu bin nadhar an shirk. Pinadala ng Allah ang propeta sallallahu alaihi wasallam para mag-warning, para i-warning ang kanyang tagasunod tungkol saan? Sa pagtatambal. Winawarningan niya ang kanyang tagasunod na huwag magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bid-da'wa ila tauhid, at ano tawag dito, nag-convey o pinapalaganap niyang message ng Allah tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang katambal at siya lang nag-iisa. What dalilu? Ang dalil natin, ya ayyuhal muddaththir, o ikaw na anong muddaththir dito? O ikaw na nakakumot. Ang muddaththir, o ikaw na nakakumot. Tingnan natin dito kung anong nasabi ng muddaththir. Paki-continue nga, Aurora. Ayun po. What is the proof of the above? Answer. The words of the Allah, the Exalted. O you who is wrapped, arise and warn, and magnify your Lord, and purify your heart, and shun the idols, and never do a favor. Sana po. And never do a favor. Hindi ko, wala po. Ano ko sunod? A favor, seeking to get more in return, and for the sake of your Lord, endure patiently. Okay, so yun ang ano dito. So makikita nyo naman, sabi is, o ikaw na nakakumot, kum fa'andir, tumayo ka na at mag-warning sa mga tao galing sa pagtatambal. Wa rabbaka fakabbir, at ipagmalaki mo ang iyong Panginoon. Ipagmalaki, i-preach mo ang kaisahan ng iyong Panginoon. Yung magsabi ka ng, kasi ang fakabbir, yung magsabi kang Allahu Akbar, Allah is the greatest, ganon. Wa thiyabaka fatahhir, at sa mga pananamit mo ay linisin. Kasi dito, isa sa mga turo ng Islam ay ang maglinis, ay ang kalinisan. Diba meron pa ngayon, at-taharatu syatrul iman. Ang kalinisan, kalahati yan ng ating paniniwala. Warujza fahjur, at ang mga nagsishirk ay layuan mo. Fahjur. At ang mga nagsishirk ay layuan mo. Wala tamnu tastakthir, at kung ano man yung favor na ibibigay sa iyo para tumigil ka lang sa pag-preach, ay wag mong tanggapin. Okay. Wali rabbika fasbir, at sa iyong Panginoon ay magsabar ka, magtiis ka. Okay, tingnan natin dito ulit. And then, di ba dito ang warujja fahjur, at yung mga idols at yung mga Panginoon na maliban sa Allah ay layuan mo. And then, yung, ano tawag dito?
Nasaan na dito yan? Waruja fajur. Wala tamnun tastakthir. Wag mong at wag mong bigyan. Wag mo silang pagbigyan para makakuha ka ng more, ano tawag dito? Para makakuha ka ng more na kabutihan galing sa kanila. And for the sake of your Lord, kailangang magsabar, magtiis. Okay. Although dito, hindi lang to para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ang message para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakop na rin ng mga follower niya, ang mga taga-sunod niya. Okay, so tayo bilang isang Muslim, kailangan natin mag-preach sa abot ng ating makakaya. Pero yung i-preach natin, syempre, yung alam natin na yun ay galing sa message ng Allah subhanahu wa ta'ala o sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, at nadaanan din natin na pag-aralan. Hindi pwedeng turo lang ng turo. Hindi mo rin alam, hindi natin alam kung totoo ba yung tinuturo natin. Okay, dito ng meaning niya, kum fa'anzir, sabi niya, yunzir anishirk, mag-warning tungkol sa pag-shirk. Wa yad'u ila tauhid, at ipalaganap, mag-preach sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit-tauhid, at ipagmalaki mo ang iyong Panginoon sa pamamaraan, paano? Sa pagtauhid, sa pag-isa. So sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka min syirk. Linisan mo ang iyong linisin natin ang mga gawain natin galing sa pagtatambal. Okay. And then warujza fahjur, at ano dito, al-asnam. Kailangan daw layuan ng mga santo-santo na sinasamba. Santo-santo na sinasamba, kailangan layuan. Ay hajruha tarkuha. Kailangan daw yon anuhin? Tark. Kailangan daw iwanan ang pagsasamba maliban sa Allah. Wal bara'atu minha wa ahliha. At kailangan lumayo. Anong lumayo? Sa mga gumagawa, sa mga sumasamba sa mga santo at sa mga taong sumasamba. So kailangan umiwas sa mga santo at sumasamba sa mga santo. Wa akhadha ala hadha 20 sana, 10 sana. And then ang da'wa niya daw, sa ganitong message, 10 years siyang nagko-convey sa tao, nagpipreach sa tao. Yad'u ila tauhid, para lang sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then ba'dal ashar, after 10 years ng pagdada'wa niya, urija bihi ila sama, doon na siya pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taas ng langit. Wa furida alayhi as-salawatul khams, at doon na rin naging fard ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw. Tingnan natin dito. Pakibasa nga, Charville. Charville. Oh, Charville. Like kung guro, nagme-message siya na mahina yung signal niya. Okay. I-mute na lang kita, Charville. Pakibasa nga, Roms. Hindi na, Roms. Ano na kita? Yari. What is the meaning of arise and warn? Warn against politism and preach monotheism. Okay, next. What is the meaning of and glorify your Lord and purify your heart? Glorify your Lord by declaring His oneness and purify your actions from politism. Next. What's the meaning of and shun the idols? Avoid the idols by shunning and denouncing them and their worshipper. Okay, yung sasabihin mo na ako, malayo ako sa mga taong nagsishirk, sa mga taong nagtatambal. At ako ay
ano tawag dito? Para bang, ano yung muastaksil yun, Roms? Muastaksil. Muastaksil ako kanyo yan, mga magsisirik. Parang ganun ba, Roms? Lumalayo. Pero hindi lumalayo yung, alimbawa, may relatives tayong gumagawa ng ganun. Hindi mo pwedeng sabi mo, simula ngayon hindi nagtatatay. Simula ngayon hindi nagtananay kasi ikaw nagsishirik ka. Hindi ganun. Ang nilalayuan mo lang doon, yung gawain nila. Pero kung relatives mo sila, still relatives mo pa rin yun. Hindi ka pwedeng mag-cut ties. Sabi mo, hindi ko na kay relatives. Hindi pwede yun. Ang role lang natin is, sabihan sila na yan po ay masama sa Islam, Muslim po tayo. Ang mga ganyang gawain ay hindi kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinakamalaking kasalanan sa Allah ay ang pagtatambal. Explain lang natin sa kanila. Pero yung mag-cut ties tayo, hindi po yun pwede sa Islam. And then, continue, Roms. How long did the prophet, peace be upon him, keep preaching the above commandments? The prophet, peace be upon him, kept preaching the above commandments for 10 years. After that, he was taken to heaven, where the daily prayers were enjoined on him. Later on, he was commanded to migrate to Medina. Okay, 10 years, subhanallah. 10 years, ang da'wa niya, iwasan lang ang pagtatambal at sambahin lang ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nag-iisa. Wala siyang katambal. 10 years yun. And then after that, pinapunta siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taas ng langit. Yun ang sinasabi natin, Isra ul Mi'raj. Isang gabi lang yun. Pumuntang propeta sallallahu alaihi wasallam. Saan? Pumunta siya sa from Makkah going to Philistine. And then Philistine going to sa taas ng langit. Okay. So hanggang dito na muna tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dito. Wasalla fi Makkah. Tingnan nyo. Dito na lang pala. Wait na muna tayo. X natin dito. Saan ba yun? Dito ata. Nakapunta na siya sa langit. So dito. And then dito tayo nag-stop. Okay, mag-attendance na kayo. Inshallah. You can stop the live, Saliha. Next week, inshallah, meron tayong quiz. Next week. Sa mga nakaraang lesson natin, magka-quiz tayo, inshallah. Alisin ko na po sa FB Ustad. Okay po siya.